Salamat, Panginoon. Purihin ang pangalan mo, Diyos. Papuri at pagsambay para lang sa inyo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pararangalan, kundi ang Diyos lang na may lalang ng langit at ng lupa. Purihin ka, dakilang Diyos. Ngayon pong umaga, salamat po sa napakagandang araw. Salamat muli sa panibagong lakas. Salamat muli, O Diyos, sa pagbibigay niyo sa amin ng iba yung buhay para ikaw ay sama-sama naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lumalapit kami sa iyo, O Diyos, nagpapakumbaba. Humihingi, O God, ng kapatawaran. Anumang kasalanan nakikita mo sa puso namin, mga ginawang bagay at mga sinadyang bagay at hindi sinadya, linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. Linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo, O God, right now. And Lord, idamit niyo po sa amin ang damit ng katwiran as we pray today. Lord, protect all our brethren who are still on their way here. Bring them here safe and sound. I also pray, God, anoint all the worship services of JA1, the 376 worship services na gagawin ngayong araw na to sa iba't ibang sulok ng mundo. Panginoon, anoint all the pastors and all the leaders who will perform, O Father God, the service. We promise your name alone will be glorified. In Jesus' name. Everybody say amen. Talapakan natin si Lord. You may be seated, please. Let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? J1 culture, sabay-sabay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. J1 culture. Good morning. Sa lahat po ng mga narito pala ang ating po mga taga-UK, taga-London, Pastor Ted and Pastora Maricel. Tumayo nga kayong mag-asawa. Yan, napadalaw sila sa atin. Sila po ang mga pastor natin sa London. Praise God. Thank you. At meron po tayong mga kapatid. Sino po ang mga for the first time ay nakarating po dito sa JA1 family, sa church? Raise your hands, please. Yan. Welcome to the family. Welcome, welcome, welcome. Welcome, everyone. Welcome. At kayo po ay malugod namin na wine-welcome sa ating pong J1 family. Ang Jesus the Anointed One Church is an apostolic church. At ito po ay with 376 churches nationwide and worldwide po sa ngayon. At still growing. Amen? At thank God dahil part kayo ng paglago ng JA1 family. And rest assured na ang maririnig nyo lang po dito ay ang purong-purong salita ng Diyos. Dahil hindi po kami nagbabawas o nagdadagdag ng salita ng Diyos dahil yun ang nakalagay sa Bible. Ang sino mang magbawas o magdagdag sa salita ng Diyos ay daragdag sa Kanya ang salot at parusa na nakalagay sa Biblia. Pag magbawas ka naman, ibabawas sa Kanya ang mga pagpapalang inihanda ng Diyos sa Biblia. Kaya full gospel po kami. Okay? An apostolic church. Now, our topic for today is about, everybody say, my God is alive. Ayan. Alam nyo, ang pag-uusapan kasi natin ngayon
ay ang patungkol sa clean heart. Sabi natin, clean heart, new spirit, empowered life. Yan ang ating pag-uusapan ngayon dahil napakahalaga ang malinis na puso. Mahalaga po na naintindihan natin that we have the Spirit of Christ, the new Spirit of the Lord, and the empowered life. Okay? Kaya pag sinabi natin malinis na puso, bagong espiritu, pinalakas na buhay, ay isa po itong dapat maranasan ng lahat. Okay? And open your Bible with me and read with me in the book of Ezekiel chapter 36, verse 25 to 27. Ang sabi niya, "Then I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will give you a new heart and a new spirit within you. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes." In Tagalog, at iwiwisik ko sa iyo ang malinis na tubig, kay sprinkle water, at kayo'y magiging malinis. At ibibigay ko kayo, at bibigyan ko kayo ng bagong, bagong puso. At maglalagay ako ng bagong espiritu sa loob ninyo. At ilalagay ko ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo sa aking mga palatuntunan. Yan. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Meron po isang kwento na ito'y buhay po ni Daniel. Si Daniel ay isang tao na umatin naman sa gawain. Ngunit dumarating yung panahon na siya ay nangihina. At minsan laging bumabalik ang mga nakaraan niya. Hanggang sa dumating yung panahon na siya'y napapagod, ang sabi niya, "Panginoon, pagod na po ako." Kaya nabanggit niya yun kasi naalala niya lagi yung nangyari sa kanya nung siya ay bata pa. Kung paano siya apin, kung paano po siya nasirain, at kung paano hindi pansinin. So, in other words, siya ay deeply wounded. At dahil po doon, affected ang kanyang spiritual growth. Dumarating yung time na siya ay tinatamad even magbasa ng Bible. Dumarating din yung time na hindi niya magawa na consistent siyang sumasamba sa Diyos. Isang araw, umatin po siya, o isang gabi umatin siya ng prayer meeting. At doon sa prayer meeting, naramdaman niya ang pagkilos ng Diyos. At ang sabi niya, "Panginoon, pagod na po ako. Kailangan ko po ang inyo pong habag sa buhay ko." At sa kanya pong ginawang pananalangin, nagulat na lamang siya, mayroong lumugob sa kanya, hindi niya maintindihan, na nagpagaan ng kanya pong damdamin. At doon bigla niya nakita yung pagpatak ng tubig na napakadumi. At doon sa kanyang pangitain na yon, yung tubig na napakarumi ay dahan-dahan na pumatak naman ang napakalinis na tubig. At ang sabi ng Diyos sa kanya, "Anak, nilinis na kita. Anak, kalimutan mo na yung rejection na ginawa ng iyong mga kapatid. Anak, kalimutan mo na yung rejection at pang-aapi ng ibang tao nasa paligid mo. Now, binibigyan kita ng bagong puso," sabi ng Panginoon. So binigyan siya ng bagong puso. Pagkatapos ng prayer meeting na yon, ang saya-saya po niya at nawala na sa kanya yung laging nagko-condemn sa kanyang kaisipan. Hanggang sa dumating yung sumunod na mga araw, may nagtanong sa kanya, "Daniel, parang naiba ka ngayon." Ang sabi niya, "Anong ibig niyong sabihin?"
Hindi ka na malungkutin. Napansin namin ang sigla-sigla mo palagi. At saka isa pa, bakit ang aga-aga mong pumupunta sa church? At pag nagpupuri ka, ibang klase. Ang sabi niya, yun din ang napansin ko. Naalala ko nung sinabi ng Diyos sa akin, bibigyan na kita ng bagong puso. Dahil noong time na yon na siya ay dinalaw ng na-encounter niya, Lord, sabi ng Lord, hindi lang kita lilinisin, ayusin ko pa ang puso mo. Kaya pala, naging maganda ang naging buhay ni Daniel. It is because he received a new spirit, he received a brand new heart, at ang kanyang buhay ay naging makabuluhan, naging powerful. Nangyari lang yon dahil bumaba sa kanya ang banal na Espiritu Santo nung sinabi niyang, Lord, kailangan ko kayo. Lord, baguhin niyo ako. Alam niyo po ba na ang buhay ay pakikialaman lang ito ng Diyos kapag isinuko mo ito. Ngunit kung mabubuhay ka, nasasabihin mo, kaya mo mabuhay na wala ang Diyos, hindi kanya pakikialaman. Dahil nakalagay na rin sa Book of John, chapter 15, verse 5, apart from me, you can do nothing. Maliban sa akin, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Last Sunday, pinag-usapan natin ng walk in faith. Lumakad po tayo ng may pananampalataya. Now, una na dapat natin maintindihan ngayon ay yung pong cleansed by God. Ito yung tinatawag na deliverance from defilement. Nilinis ng dugo, paglaya mula sa karumihan. Ang totoo, nung sinabi niya sa Old Testament, sa Book of Ezekiel, na I will cleanse you with an hyssop of water. Yung palang I will cleanse you na yan, ang Diyos mismo ang may kapangyarihan lang na linisin talaga ang puso ng tao. Siya lang kasi ang may kapangyarihan magpatawad sa kasalanan ng isang tao. Kaya sabi niya, I will cleanse you with an hyssop of water and you shall be clean. Yung word po dito na iwiwisik ko sa iyo ang mga malinis na tubig at kayo magiging malinis, ito ay tumutukoy sa spiritual na paglilinis. Ito yung tinatawag na kapatawaran. Ito yung tinatawag natin na inner healing. Kagalingan sa ating pong inner wounds, yung pong mga sugat ng puso natin, at kalayaan mula sa kasalanan at karumihan. Ang Diyos mismo ang kumikilos sa tao na nagtitiwala at lumalapit sa Kanya. Sinong gustong laging malinis ang buhay niya? Of course, ang tao na alam niyang mali ang kanyang ginagawa, wala siyang sigla. Pigil ang kanyang kaligayahan. Pigil ang kanya pong kagalakan. It is because alam niya na meron siyang maling nagagawa. Alam niyo, doon sa aklat po kasi ng Psalm 51 verse 7, sabi ni David mismo, wash me, and I shall be whiter than snow. Linisin mo po ako, hugasan mo ako, at ako ay matutulad sa isang napakaputing niebe, napakaputing snow. Dito nyo makikita na ang tao na gusto maging malinis, laging lumalapit sa Diyos dahil siya lang ang pwedeng maghugas ng buhay mo. Siya lang ang pwedeng magtanggal ng mancha ng buhay mo. Hindi yan matatanggal ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo, o nagmamahal sa'yo. Diyos lang talaga. Kaya pansinin mo, si David ang siyang lumapit sa Diyos. Wash me, and I shall be clean.
hugasan mo ako at ako'y magiging malinis. Alam niyo po yung talatang yan, makikita mo ang humility ni David. Hindi niya sinabing, hugasan ko ang sarili ko para ako'y maging malinis. No. In-acknowledge niya that he need God. So tell the person next to you, you need God. Yes. At doon naman sa book of Zechariah, ang sabi ng Zechariah 13, verse 1 says, a fountain open for sin and uncleanness. Yung word na fountain po dyan, kung babasahin natin ang buo na talata po, ay mismong mayroon pong fountain, mayroong source na tubig na maglilinis sa buhay ng isang tao. Kaya sinabi ni Yahweh, sa panahong iyon, lilitaw ang isang bukal at lilinisin ito ang kasalanan at karumihan ng sambayanan ni David at ng mga taga-Jerusalem. Kaya, ito yung tinatawag natin na Panginoong Hesus, siya lamang po kasi ang source ng cleansing ng buhay. Kaya kapag ang tao ay hindi lumapit talaga sa Diyos, never siyang magiging malinis. Kaya ang tawag kay Christ ay fountain. Fountain. Isang source of water that will cleanse you. Ginamit din ito ngayon sa New Testament, the blood of Jesus Christ. 1 John chapter 1, verse 7, the blood of Jesus cleanses us. Hindi ito isang ordinaryong tubig, kundi dugo talaga ng Panginoon na siyang natigis sa krus ng Kalbaryo para matubos ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya, kawawang isang tao na hindi niya i-acknowledge si Jesus na tagapagligtas at tagapaglinis ng kanyang mga kasalanan. Are you happy na nakilala ninyo ang Panginoon na tumubos ng ating mga kasalanan? Yes. Ang isang halimbawa po niyan, the example of that ay ang isang mananampalataya na puno ng tinatawag na guilt, sama ng loob, at kahihiyan ang nakaranas sandali, ano ba ito sa English? Okay, sabi niya doon, and a believer burdened by guilt and shame. Pinipilit ko kasi i-Tagalog. Okay. So, experience this peace and freedom after repentance and prayer, and no longer controlled by the past. Tulad ni Daniel, lahat ng kanya pong mga guilt nawala. It is because sinabi niya, Lord, help me. Tulad din ni David, Lord, make me clean. Kaya ang Diyos po, ang siya lamang magtanggal na nakaraan mo. Kaya kung samantalang ngayon ay January, napag-usapan natin, nakalimutan natin ating mga nakaraan, lahat ng pangit, it is because God is preparing us for a new dimension of blessing for the year 2026. You understand? Since na piniprepare po tayo sa multi-levels of blessing in the year 2026, yung lahat na nagpapabigat sa buhay natin ay lubos na dapat nating talikuran, alisin. At ang pwede lang maglinis, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal, nagsisimula ang kalayaan kapag nilinis ng Diyos ang hindi natin kayang linisin. Kaya sabi muli David, Lord, make me clean. Pwede ba sabihin natin kay Lord yun? Lord, make me clean. Okay. Kaya ang una na cleanse by God, ang Diyos lang ang pwede maglinis ng buhay talaga natin. Kaya sabi muli sa kaliwat kanan mo, we really need God.
All right. And number 2, a new heart. A new heart. Ito po yung tinatawag na inner healing and transformation. Ang Diyos mismo, no, sinabi ni Prophet Ezekiel na, I will give you a new heart. Naalala ko na, bagong born again. Nabasa ko po ito. Actually, ito pong Ezekiel 36 pong ito po yung calling ko sa Panginoon. Ito po yung pangungusap niya sa akin kung bakit ako naglingkod at nag-full time. Then sabi niya, after I cleanse you with an hyssop of water, then you were clean. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will observe my judgment and do them. So, dahil po doon, sabi ko, Lord, salamat sa bagong puso. Salamat sa pagpapatawad mo sa buhay ko. Salamat dahil binigyan mo ako ng iyong Espiritu Santo. At dito po, makikita mo na ang puso ay ano ba tawag dito? Sumisigasag. Anyways. Sumasagisag. Ayan. Ito mismo ay sumasagisag sa emosyon mo. Pag pinag-uusapan na po natin ng puso, nandiyan ang full emotion mo. Okay? Nandiyan ang kalooban mo. Nandiyan ang mga pagnanasa mo. So lahat ng pangit dyan, inaalis ng Diyos. Kaya, inaalis talaga ng Diyos ang lumang puso. Kaya ang word niya doon, I will remove the stony heart of your flesh. Tatanggalin ko ang malabato mong puso at bibigyan kita ng bagong puso. Ang Diyos lang talaga ang pwede magbago sa puso ng tao. Kaya po nasabi po ito, di po ba lahat tayo nilikha ng Diyos? Tama ba? Nilikha ng Diyos ang utak mo, nilikha ng Diyos ang tainga mo, lahat ng system mo, nilikha ng Diyos. Pati puso mo nilikha niya. Therefore, ang Diyos lang ang pwede magpalit ng puso mo. Kaya kapag sira na ang puso mo, at sasabihin mo, Lord, palitan mo ito, then tatanggalin niya ang luma at bibigyan kanya ng bago. Amen. Alam nyo, nakita ko po ito One time, may lumapit po sa akin, ang sabi niya, Bishop Art, ipag-pray niyo po ako. Meron po akong sakit sa puso, nahirapan akong huminga. Alam niyo, pagkasabi niya po yun, alam niyo, literal na ako'y nag-pray ng ganito. Hinawakan ko yung kanya pong dibdib. Sabi ko, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Gumanon siya. Sabi ko, inaalis ko ang luma mong puso. Now, pag ganun ko, biglang bumagsak. Sabi ko, in Jesus' name, patay. Di po ba pag nawalan ka ng puso ay patay? In Jesus' name, bumagsak siya. Sabi, Lord, akin ang bagong puso, inilalagay ko ulit. Now, gumanon ako. Biglang kami nga, nabuhay. After that, nawala na ang sakit niya sa puso instantly. I take it literally. Ito pong word na to na, I will remove the stony heart of your flesh and I will give you a new heart of flesh. Alam nyo, kung may defect ang katawan mo, may spare part si Lord sa langit para ibigay sa'yo. Say hallelujah. Alam nyo, ganun ko kakilala si Lord. Kaya niyang palitan ang luma mo. Pwede? Yes, that's why the Bible says in the book of Jeremiah 24, verse 7, a heart to know me. Ang sabi niya doon. Ano ibig sabihin noon? Makikilala nila na ako, si Yahweh, sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos sapagkat buong puso silang magbabalik loob sa akin. Kapag buong puso ka nagbabalik loob sa Diyos, may ginagawa si Lord.
Come on. Sabihin natin, buong puso. Pag buong puso ka nagbabalik loob sa Diyos, may nangyayari. Amen? May ginagawa talaga si Lord. Kaya, a heart to know me. Yes, kilalin mo ang Diyos at ang Diyos ay may gagawin sa buhay mo. Physically, emotionally, may nangyayari. Ano pa? 2 Corinthians 3 verse 3, written by the Spirit. Anong ibig sabihin nun? Ang sabi niya, maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo. Ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, ng ink. Ano pa sinabi niya doon? Hindi sa ink, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng mga tao. Ang Diyos mismo naglalagay sa puso nyo na mga dapat ninyong gawin at mga dapat ninyong salitain at mga dapat ninyong damdamin. Tama ba yung Tagalog ko? Yes, nasa puso lahat po yan. Kaya pala, the more you listen to the words of God and the more you absorb it, yun ang magiging action mo. Kaya nagbabago talaga ang emosyon ng tao. Depende sa nailalagay niya sa puso at isipan niya. Kaya ganito yan, narinig mo, at pag ito'y tinanggap mo ng isip mo, dadali ito sa puso mo, then sasabihin ito ng bibig mo, then gagawin ng kamay mo. Ulitin ko ulit, narinig mo, dadali ito sa isip mo, papasok sa puso mo, bibigkasin ng bibig mo ang laman ng puso mo, at yun naman ay gagawin mo. Kaya nga, pasok, labas, gawa. Kaya kung ano ang nasa puso mo, yun lang ang ginagawa mo. That's why you need to fill your heart with the words of God. Hebrews chapter 8 verse 10. Sinusulat daw ang batas, ang salita ng Diyos sa puso natin. Nakaintindihan tayo? Yes. Kaya ganito ang gagawin kong kasunduan, sabi ng Panginoon, sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko sa kanilang ang kanilang pagiging Diyos, ang kanilang pagiging Diyos. Sa salita ng aking sa aking magiging bayan. So, ang point ko dito, at sinasabi ng Bible, laging magsasalita ang Diyos dahil gusto niya na matanim ito sa puso't isipan nilang lahat. Kaya, read your Bible every day. Ito ang direksyon natin. Mapalad ang taong bisalita ng Diyos. Noong hindi pa tayo born again, wala tayong pakialam sa Word of God. Tayo lang ay nagiging maka-Diyos. Pero, ang totoo, religious ka lang. Hindi righteous. Kaya, hindi mo magagawa kailanman ang alituntunin ng Panginoon. Kung paano mayroon pong salita, ignorance of the law excuses no one. Ganon din po yan. If you don't know the words of God, you will never have written words of God in your heart. Therefore, you cannot live according to His principles. Kaya, ang dating mapait na buhay, even yung ating pong galit ay nagiging mapagpatawad na at mahabagin na po tayo dahil sa
paggaling na ng puso natin. Kaya siguraduhin nyo, ayos ang puso mo. Tanungin mo ang katabi mo, kumusta ang puso mo? Kumusta ang puso mo? Okay. Siguraduhin mo na hindi na magagalitin ang puso mo. Wala nang matampuhin. Hindi na maramdamin. Okay? Hindi na dapat siyang nananahan sa nakaraan. Atin lubos ng bunutin ang lumang nakatanim dyan at palitan na ng bagong salita ng Diyos na siyang magdedirect ng ating pong buhay. Amen. Praise God. Everybody say new heart. At ang pangatlo ay new spirit. Pag sinabi na po natin ngayon new spirit, ito yung tinatawag natin na restoration. Kumbaga, restored spiritual life. Bagong espiritu, okay? At ipanunumbalik ng buhay espiritual. Kaya, kapag nanumbalik na po ang ating pong buhay espiritual, ito po ang mga mangyayari. Sabi niya, malalagyan ako o maglalagay ako ng bagong espiritu sa loob ninyo. Ito na, dati disconnected tayo sa Diyos. Now, pag tinanggap natin si Lord sa puso natin, sasabay ang Holy Spirit na papasok sa buhay natin. Kaya, ang gusto ng Lord, ang ating spiritual na buhay ay lubos na magkaroon ng renewal. Kapag ganito hindi po na born again, walang Holy Spirit po yan, never siya maliligtas. Kapag ganito hindi na born again, never niya maintindihan din ang words of God. Kaya, ang sabi ng Bible sa book of John chapter 3, verse 5 to 6, unless a man be born in the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ito po yung tinatawag na connection. From our disconnection from God, we need to be reconnected with God. And that is the Holy Spirit. Kaya binigyan na din, ang ipinanganak sa laman ay sa laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Kaya huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Sabi ng verse 7, lahat ay kailangan ipanganak na muli. Sino na ngayon dito ang mga born again? Now, desde na born again ka, you have the Holy Spirit at yan na ngayon ang nananahan sa buhay mo, kaya naging templo ka ng kanyang kabanalan. Never na makakaranas ng kabanalan ng taong walang banal na Espiritu Santo. Pwedeng gumaya yung tao na magbanal-banalan, pero yun po ay fake. Kasi ang totoo, ang mismong loob ang dapat mabago. Dahil nananahan talaga ang Holy Spirit sa taong tumatanggap sa Kanya. May kausap pa ba ako dito? Romans chapter 8 verse 10. The Spirit is life. Ang sabi niya, ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, mamamatay man ang inyong katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. So, the Holy Spirit entered you. Nananahan na siya sa buhay mo. Siya ang nagbibigay talaga ng buhay. Ephesians chapter 2 verse 1. Made alive in Christ. Ulitin natin muli. Isa pa. Made alive in Christ. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Kaya nung nasa iyo na si Christ, naging buhay ka na. Say yes.
Praise God. Kaya ang taong dating walang gana sa panalangin at salita ng Diyos ay nagkakaroon ng matinding uhaw sa presensya ng Diyos. Kaya i-check mo lagi ang sarili mo. Kung wala kang gana magbasa ng salita ng Diyos, sandali, parang papalayo ka. Pag wala ka ng gana mag-pray, ilagay mo sa puso, mo parang papalayo ka. Kaya please, keep closer to the living God. Pag naramdaman mo na yon, Lord, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Lord, I'm sorry. Mukha ako'y napapalayo sa iyo. Help me. Then, i-check mo kaagad ang isip at puso mo. Baka may pumipigil sa iyong pagbabasa ng Biblia at sa iyong mga pananalangin. So, anong binibigyan ko ng point po dito? A new life with God begin with a new spirit. Ulitin ko muli. A new life in God begins with a new spirit within. Sa Tagalog, ang bagong buhay sa Diyos ay nagsisimula sa bagong espiritu. Naramdaman nyo na yan. Mula nung kayo po ay na-born again, nagkaroon na kayo ng uhaw sa salita ng Diyos. Amen. Praise God. Yan ang tawag po natin ay a new spirit or restored spiritual life. Kaya kayo po lahat ng mga first-timer, bless kayo. Talagang pinili kayo ng Diyos dahil gusto ng Lord na kayo ay panahanan niya at kayo iligtas niya. Baguhin niya ang buhay niyo para maging makabuluhan ang buhay ninyo hanggang sa kayo nabubuhay sa mundong ito. Palapakan natin ang Panginoon. Alright? At ang huli, number 4, God's Spirit within. Ang tawag po dyan ay power to obey. God's Spirit within. Kapag nandiyan dyan ang Holy Spirit sa loob mo, then that is the power you have to obey. Yes, Espiritu ng Diyos sa loob, yan ang kapangyarihang sumunod. Kaya ang sabi ng Bible, muli, I will put my Spirit within you. Akala mo, nandiyan lang siya. Within you, sa loob mo. And cause you to walk in my statutes. At kayo'y tuturuan ko na sumunod sa aking mga alituntunin. So kaya ang power ng Holy Spirit will help you to obey the statutes. Kung ano ang mga alituntunin ng ating Panginoon. Please, hindi ito pilit na pagsunod. Hindi ito pilit na pagsunod. Ito ay pagsunod na pinangungunahan ng Espiritu. Tutulungan Kanya kung paano ka makasunod sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan talaga natin ang Holy Spirit. Tingnan nyo, Romans chapter 8 verse 14. Lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka niya papatnubayan. Hindi ka niya talaga gagabay. Hindi ka niya anak eh. Kayo ba ng mga inay, tatay? Pinakikialaman niyo bang buhay ang mga anak ng iba? Hindi. Pwede niyo silang pansinin, pero hindi sila pwedeng pakialaman. Dahil hindi rin nila kayo pakikinggan. Ang pwede niyo lang pakialaman ay ang inyong mga anak, i-guide nyo lang sila. Ganon din ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, i-guide niya ang kanyang anak. Kaya those who are led by the Spirit of God are the children of God. Kaya magpasalamat kayo kapag kayo po itinutuwid ng Panginoon. Amen? Huwag magtatampo. Huwag din kayo magtatampo pag pinalo kayo ng Panginoon. Pag mali ang ginawa ninyo. Bakit? Minamahal ka niya eh. Yan ang sinasabi ng Hebrews chapter 12. Pinapalo ng Diyos ang kanyang mga itinuturing na mga anak. Meaning to say, pag mali ka, itutuwid ka niya. Galatians chapter 5, verse 16. Anong sabi niya doon muli? Walk in the Spirit. Lumakad ka sa patnubay ng Espiritu ng Diyos.
so that you will not fulfill the lust of the flesh. Anong sabihin diyan muli? Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. At hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. You need the Holy Spirit in your life. Philippians 2 verse 13. Sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, God works in you to will and to act. Alam nyo, ang purpose ng Holy Spirit ay para ikaw ay turuan niya. Acts chapter 2, Philippians 2 verse 13. Kaya, isang pananampalataya na dating alipin sa kasalanan ay namumuhay na ngayon sa tagumpay na tulad ni Daniel. At At kabanalan sa tulong ng Espiritu Santo. Nagbabago talaga ang buhay ng tao na mayroong Holy Spirit. Kaya pinag-uusapan natin ngayon ng holiness. Sabi natin muli, holiness. Kabanalan. Kaya ang point ko ngayon dito, ang point ko ngayon dito ay yung tinatawag natin na ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay lakas upang sumunod ka. Kaya sabi natin, sa biyaya lang ng Diyos, ako ay mabubuhay. Sa Kanya lang tayo mabubuhay. Now, alam mo ang sarili mo. Alam mo ang mga ginagawa mo na mali. Alam mo din ang nakaraan kung ikaw pa rin ay nabubuhay sa nakaraan. So, pangwakas na gusto kong bigyan ng diin ay sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27 na pinag-usapan natin, nagpapakita po siya dito ng complete work ng Panginoon. The complete works of restoration. Na ang una, binigyan niya ng diin, naglilinis siya ng buhay ng tao, cleansing from sin and defilement. Diyos lang ang pwedeng maglinis ng buhay mo sa pamamagitan ng pagsuko mo sa Kanya. At ang pangalawa na binibigyan niya ng din doon ay ang bagong puso. Magkakaroon ka lang talaga ng bagong puso. Pagagalingin niya ang emosyon mo at pati na ang mga worldly desire mo. Aalisin niya yon dahil gusto ng Lord makalakad ka na may malinis na puso sa Kanyang harapan. Diyos lang ang pwedeng magbigay ng bagong puso. At ang pangatlo ay new spirit. Restored relationship with God. Gusto niya na ayos ang relasyon mo sa Kanya. Na dati wala kang relasyon sa Panginoon. Pero ngayon na born again ka. Na ipanganak ka sa Espiritu. Tatawagin ka na ngayong anak ng Diyos. At yung pang-apat na bibigyan ko ng diin ay Holy Spirit within. Yan ang tinatawag na power to live victoriously. Kaya mabubuhay ka ng matagumpay sapagkat nasa sayo ang banal na Espiritu Santo. Ano man ang mangyari, the Lord will always guide you and protect you because you completely surrender your life to Him. Tuturuan ka niya kung paano mabuhay ng tama. Tuturuan ka niya kung paano maging masunuri sa Kanya. Tuturuan ka niya kung paano ka magiging masagana. Tuturuan ka niya holistic. That is the power of the Holy Spirit that will works in you. That's why continue to obey Him. Sundin nyo na sundin ang Panginoon. Gaganda ang buhay mo. Kaya sabi mo, paganda ng paganda ang buhay ko. Dahil sa Holy Spirit. At maniwala kayo, hindi papangit ang buhay ng tao na nasa Diyos.
Well, wala akong nabalitaan sa Biblia na pumangit ang buhay niya dahil sumunod siya sa Diyos. No, ang lahat ng sumunod sa Diyos, gumanda ang buhay. Sabihin natin muli, paganda ng pagandang buhay ko. Sandali, bigkasin ng bibig, open your mouth. Paganda ng pagandang buhay ko. Pabanal na pabanal ang buhay ko. Pasaya ng pasaya ang buhay ko. Payaman ang payaman ang buhay ko. Lagi akong magtatagumpay. Kasama ko ang Diyos na buhay. Sandali, pag nagsasalita kayo ng ganyan, yung galing sa puso, ha? Sabihin mo ulit, paganda ng paganda ang buhay ko. Pabuti ng pabuti ang buhay ko. Pabanal ng pabanal ang buhay ko. Payaman ng payaman ang buhay ko. Pasaya ng pasaya ang buhay ko. Dahil nasa akin ang Holy Spirit. In Jesus' name. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Palapakan natin ng Panginoon. Kaya sasabihin natin ngayon sa Panginoon, magpapalinis tayo. Alam mo na kung anong dapat mong isuko. Kung paano si Daniel, nalinis ang puso niya, nabago ng Espiritu Santo ang buhay niya, na dating pangit, gumanda, ganon din ang gagawin natin ngayon. Tayo po'y lalapit sa ating Diyos at sasabihin natin, Lord, kailangan ko po kayo. Pwede ba tayo lahat tumayo? Yes. Sabi natin, Lord, cleanse me, renew me, and fill me with your Holy Spirit so I can walk in your ways. Again, sabi ng Lord, apart from me, you can do nothing. God will heal your inner wounds. God will remove the bitterness in your life. Lahat ng puot at galit, tatanggalin niya yan. Just ask God. Sabi mo lang sa Kanyang, Lord, kailangan ko po kayo. Lord, kailangan ko po kayo, Panginoon. Call upon the name of Jesus. I call on your name. Asking for your help. Shall we sing this song? Mula sa puso, awitin mo to. Hayaan mong gawin mong tulad ng panalangin mo. Hayaan mo na kumilos ang Holy Spirit sa buhay mo. Lahat ng samahan mo ng loob, sirang relasyon sa ibang tao, lubos na natin ito isuko sa Panginoon. Hayaan mo na ang puso natin ay maging malinis sa Kanyang harapan. Let's sing the song. I come to you, Lord, hoping for your care. Hoping for your care, your power and love. Always be there. Always be there. Lord, I need you. Lord, I need you. I need you. Help me, I pray. Break me and mold me. Teach me your ways. Teach me your way. I call on your name. Call on your name, asking for your help. Please give me the strength, For I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by
as your prayer right now. I come to you, Lord, Hoping for your care. hoping for your care, your power and love. Always be there. Always be there, Lord, I help me, I pray. teach me your way. Lift up your hands. I call on your name. Asking for your help, please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to Lord, ako'y lumalapit. lumalapit at sumasamo. Wala kasing ako, Pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod. Sa'yo ako'y lumalapit at sumasamo. Wala kasing ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod. Sa'yo Yumuko kayo at pumikit. Hingin mo ngayon sa Diyos kung paano ka baguhin. Isuko mo sa Diyos ang lahat ng mga taong nakasakit sa iyo. Patawarin mo silang lubos na galing talaga sa puso mo. At lubusang tatalikuran ang lahat ng iyong mga pangit na ginawa at nagagawa. The Holy Spirit will help you. Completely surrender your life to Him. At ang wounded heart mo, God will change it. Tatanggalin ng Lord ang lahat ng pangit sa puso mo as you completely surrender your life to Him. Forgive now. Come on. Forgive. Bigkasin mo ang pangalan ng mga taong nakasakit sa iyo. At i-release mo ang forgiveness sa kanila upang patawarin ka rin ng Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo na sa pagpapatawad mo ngayon, ang Holy Spirit naman ang manahan sa buhay mo. He will guide you. He will lead you in holiness. He will help you to live in amazing victory.
Oh, Jesus. Lord, tingnan niyo yung mga anak na nagpapatawad. Tingnan niyo, Diyos, ang yung mga anak na nagsasabi ngayon, wala silang magagawa kung wala ka. Lord, ang word namin na pag-aralan, you will remove the stony heart of our flesh and you will give us a new heart of flesh. Lord, pawiin ang lumang puso at bigyan ng bagong puso ang iyong mga anak. At ang iyong banal na Espiritu Santo ang manahan. Come on, sabihin natin, Lord Jesus, give me a new heart. In Jesus' name, linisin niyo ang puso ko. Lahat ng pangit na nakaraan ko, iwinawaksi ko. Lord Jesus, linisin mo ako ng banal mong dugo. And Father God, maghari ka sa puso ko. Holy Spirit, lead me, guide me, fill me with your power. Lord, my life is yours. Thank you. Ikaw lang ang masunod sa buhay ko. I love you, Lord Jesus. I love you, Father God. I love you, Holy Spirit. Thank you, God, for the new Spirit in my life. Thank you, God, for a brand new heart. Fill me, Lord, with joy and peace. Hallelujah. Dahil nagpatawad ka na at nasa iyo ngayon ang Holy Spirit, tanggapin mo naman ang kagalingan. Tanggapin mo ang kapuspusan. Tanggapin mo ngayon na ikaw ay patuloy na mamubuhay ng tagumpay at matagumpay dahil sa patnubay ng Diyos na buhay. In Jesus' name, receive your blessing now at anuman dalangin ng puso mo, ipagkaloob ng Diyos ang lahat ng ito. You are declared super blessed today. In Jesus' name. Everybody say amen. Hallelujah. O, sino nagpatawad na? Sino ngayon na may bagong puso? Bagong espiritu? You are declared super blessed today. Please, hindi lang ngayon. Araw-araw, mamumuhay kayo sa patnubay ng Diyos na buhay. Kamayan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, congratulations.